Okay, let us now proceed to our example number 3. And our example number 3 is to determine the general solution of ang ating differential equation para sa ating pangatlong halimbawa. X cubed y cubed plus 1 to be multiplied by dx plus x to the power y squared dy is equal to 0. Sa situation na yan, ibibigay ko kaagad ang sagot. Actually, yan ang goal natin. Ang ating sagot na dapat na makuha is x cubed y cubed is equal to negative 3 ln of cx. Bakit ko ginagawa yan? Assuming 4 ang choices natin at ganyan ang format, halos pare-pareho. Ang ibig sabihin, ang solusyon natin, kailangan mai-drive natin sa isa sa mga choices sa mga pinagpipilian during the licensure exam. Maaring makuha mong tama yung sagot sa final answer mo. Pero ang tanong, kahit tama ang sagot mo, nasa pinagpipilian ba? So dapat alam mong maniobrain, kayang-kaya mong i-drive ang solution mo sa isa sa mga choices. Yun ngayon ang aaralin natin kung paano i-drive ang solution mo patungo sa isa sa mga choices. And so ang goal nating dapat makuha ay ang sagot na yan, na isa sa mga choices. Nasa gayon ay tumama kayo sa multiple choice ng problem, kunwari given yan sa board exam. Praktisado dapat kayo. Hindi sapat ang kakayang marunong ka lang mag-compute. Kailangan alam mong i-direct ang solusyon mo doon sa goal. So ganyan dapat ang estilo ng pagsasolve during the licensure exam. So yan ang dapat ninyong aralin. Malinaw ba mga anak? Naintindihan ba ninyo yung mga pinagsasabi ko? Hindi sapat ang may kakayaan ka na pagsasolve. Dapat madiskarte ka rin sa pagsasolve. Kayang-kayang mong maniobrain o i-drive ang solution mo patungo sa pinagpipilian lang. Kasi sa time na yon ang tamang sagot, nasa pinagpipilian lang. Kahit tama ang gusto mo, kung wala sa choice, wala sa pinagpipilian, hindi pa rin pwedeng ipilit yon. So simula ng ating solution process, katulad lamang ng ginagawa natin kanina, kailangan muna nating may distribute ang x cube, y cube at saka ang 1 sa dx. Multiply muna natin. Yan. So ito, okay, lagyan ko lang ng pointer, no? I-distribute ko yan dito at saka yun doon. So sa madaling salita, magiging ganito ang equation ng ating DE ngayon. X cube, y cube, dx plus x to the 4y squared dy. And this, siyempre, dapat salitan yan Tingnan nyo na, magkasunod ang parehong dx. Di pwede. Wala tayong mapipiga dyan. Dapat magkasunod yung dalawa. Bakit ko pinagsunod yung dalawa? Kasi may chance na makapag-factoring tayo sa dalawa Yan, no? May chance. Napakalaki ng chance na makapag-factoring tayo sa dalawang yan. Di ba? Nakikita niyo ba? Nagigets ba kung bakit yung dalawang pinagsunod ko? Dapat salitan ng dx and dy. Kung dati pinagsasama natin ang pare-parehong may dx at pare-parehong may dy, ngayon may iba naman tayo. Salitan yan yung discarded yan. Yung salitan na sinasabi ko, hindi naman nakasulat sa libro yan, hindi sasabihin sa diskusyon yan. Kahit bumili ka pa ng mahal na textbook. Yung mga words na ginagamit natin, pang-ordinaryo lang. Okay, dx and dy, dapat makasunod yan. Kasi may chance na makapag-factoring tayo. So, pagsunurin natin. Pagkasunod na. So, dx and dy. So, factoring tayo sa dx and dy. Kasi nga, ang target natin, x dy plus y dx o kaya y dx plus x dy. Laging target yon. So, gawin natin, no? Okay, let's try. Yan. So, yan ngayon yung continuation ng ating solution. Naigrupo ko muna yung dalawa, no? Then, factoring tayo. Ang strategy, yan. I-factor ko ang x cube y square. Bakit x cube y square? Sa dalawang x to the 4, sumobra ng positive sign. Burahin ko lang, no? Alisin ko yung positive sign na isa. Typo na naman yan. Alisin ko to. Yan. Wala yan. Isang positive lang yan. At saka to. Yan. Correct natin. Yan. Okay. So, parehong may x.
Pipiliin ko yung mababang term. Yan ang common factor, kaya x cube lang ang nilabas ko. Y cube and y square, pipiliin ko yung mababa, y square. So y square lang ang inilabas natin. Ngayon, factor out x cube y square, ang matitira sa loob, y dx plus x dy. Now, kung pagpipilian natin yung tatlong formula, sa pool yung muna. Diba? Yan. So, nabawasan yung problema natin. Ngayon, sabi ko kanina, no? Balikan ko lang, no? Ito kasi yung kwento ko kanina eh. Yan. Kung d of xy yan, kung gusto mo meron pang ibang nakasulat preceding d of xy, pero actually, pwede mo integrate na yan eh. Ang sagot natin is xy eh. Kaya lang, kung meron kang gustong nakikita dito, dapat ilagay natin. Halimbawa, yan, nilagay ko dito. xy, pwede. Yan o, xy, pwede. O pwede kong putakasan ng exponent. 2, pwede. Pwede kong gawing 3. Ngayon, sa tulong ng in-state ko yan, ng in-state kong expression na yan ng integral, sa palagay ninyo, ano yung pang-divide ko dito sa kabuuan ng equation? Sige nga. Ano yung pang-divide ko dyan, mga anak? Divided by x, sir. Ano, pakiulit. Divide by x. Para Divide by x lang. X lang, tama? X lang. So kung yung buong yan, i-divide ko ng x, magiging dx over x ito. Itong maiiwan dito is x square, y square. Very good. So tingnan natin. Divide by x lang. Tama. O bakit x lang? Tingnan nyo ha. X square, y square ito. Hindi ba tang x square, y square ay ang square of xy din? Pareho lang yung dalawang yan. Ito magiging dx over x. Wala tayong problema dito. May direct integral yung dx over x. May formula tayo dyan. Yan yung d over u is equal to ln of u plus c. Tama? Okay, proceed tayo. But d of xy is equal to x dy plus y dx. Pinagbaliktad ko lang. Y dx plus x dy is also x dy plus x dy plus y dx. Pareho lang yung dalawang yan. So ito pwede ko nang palitan ng d of xy. Ito siya. Proceed. Yan. So ito ngayon, turo ko lang, no? Ito, ang value niya, ito, kaya naging ganun na siya ngayon. At ito, na-retain. Ito siya ngayon. Ito, na-retain din. Ayun. Can you follow, class? Nasusundan ba ninyo? Yung diskarte dyan sa problem na yan? Okay, proceed. Yan. Nilabas ko lang yung exponent. Pinarenthesis ko ang xy. Anyway, wala namang kaibaan yung dalawang yan eh. Tingnan nyo, no? Turo ko lang. Ito at saka yan, same lang. Yan yung, di ba may ano tayo, tawag na power of product. Yan. Kung babalikan natin yung positive integer exponent, power of product yung katumbas niyan. So, hindi na mahirap niyan. So, kung integrate natin ang kabuwang yan, yan ang sagot natin. Di ba square yan? So, xy raised to 3 over 3 plus ln of x, yung dx over x. Yan yung integral niyan. Okay. Tignan nyo ha. Ito. Yan, ito. Eh, bakit ko nilagyan ng ln c? It is because of the goal. Nakikita ko yung negative and then may ln. Tama? In-ln ko ang arbitrary constant. Kasi ang goal natin, nakikita natin may negative. Nilagyan ko na ng negative. Eh, may chance naman na makuha ng 3 kasi may 3 ito. Nagigets ba yung diskarte ko? So, i-multiply ko ngayon ang kabuuan ng equation ng ano sa palagay ko, ano pa sa palagay nyo i-multiply ko sa kabuuan? What will I multiply to the entire equation ng ating answer? 3. 3. So, I will multiply the entire equation by 3. Ayan. So, i-multiply ko ng 3 ito, cancel lang 3. I-multiply ko ng 3 ang ln x, magiging 3 ln x. Ang negative ln c, magiging negative 3 ln c. Then the next move, dahil nga target ko yun, ano, kailangan para makatabi yung cx, siguro i-transpose ko. Ayun ito. Kasi nga, goal natin yun eh. Nilipat ko yun doon. Kapag nilipat ko yan, magiging negative ang sign. Yan.
So, negative 3 ln c minus 3 ln x. Ngayon, balikan ninyo yung napag-aralan nyo sa logarithms. Sa logarithm, may properties tayo. Okay, pakita ko yung solution. No? Unang step, factor out ko muna yung negative 3 ng negative 3 ln c minus 3 ln x. Factor out ko muna yung negative 3. Naka-factor out na, di ba? So, we have now negative 3 times ln c plus ln x is equal to x cubed plus y cubed. Yung dalawang yan, ito, we can actually express them as a single logarithm. Dahil plus yan, ang c at x, pwede kong i-combine at i-multiply ko lang arbitrary constant na c sa x, magiging isang ln na lang yan. So finally, ang ating sagot, yan, x cube y cube is equal to negative 3 ln of the product of c and x. We have expressed these two ln as a single ln or log as a single logarithms. Can you follow? Alam nyo ba kung paano ako nag-arrive ngayon dyan? Eh, di ba sa pool naman, ito yung goal natin, nakuha natin. So, kailangan i-drive mo yung solution mo patungo sa isa sa mga choice. Nang sa gayon, may buga kayo during the licensure exam. Pang licensure examination na yung binigay ko sa inyong yan, mga anak, no? Lahat ng ibinigay ko, number 1, 2, and 3, pang licensure yan. Okay, number 4. Let us proceed to our example number 4 dahil natapos na example number 3 natin. At siguro naman malinaw ang pagkakasolve ng number 1, 2, and 3. So let us proceed to the next slide. For our fourth problem, ito ngayon ang ating pang-apat na problem, no? Sa ating pang-apat na problem. Example number 3, number 4 na yan. Hindi ko lang napalitan. Correct natin yung number 3. Gawin natin number 4. Yan. Yan. Number 4. Continue. Find the general solution of. Mukhang mas mahirap ito. Nga ba? Naging trinomial na. Y times x squared plus y squared minus 1 dx plus x squared plus y squared plus 1 then dy is equal to 0. Kung usisahin ko yan, mga anak, sa simula, no? Diskarte lang, no? Tuturo ko yung diskarte. Pansinin mo maiging equation. May nakikita tayong x squared plus y squared, di ba, no? Yan. X squared plus y squared. Sa mga 5 exact differential equation natin, 5 exact differentials natin, may mga exact differential sa formula na may nakasulat na denominator na sum of x squared plus y squared. Diba, mayroon yatang nakasulat, y dx minus x dy all over x squared plus y squared. May mga ganun ako nakita kanina kapag arctangent eh. Depende kung y over x ba or x over y. So sa pagdating sa point na yan, ito yung diskarte mga anak. No? Rewrite ko muna. Ang y, pwede namang ganito eh. Explain ko muna bago ko sulat. Ang y, i-distribute ko sa dalawang yan. Tapos, i-multiply ko sa dx. Yan. Second one, ang y distribute ko sa 1 na negative at saka sa dx. O same thing dito. Ang x squared plus y squared, hindi ko pag-iwalay niyan. I-distribute ko ang x sa sum ng x squared plus y squared, saka ako i-multiply ng dy, ang x sa 1 at saka sa dy. Kasi nga, because of these two, ayaw ko munang pag-iwalayin. Kasi may chance na makakope up tayo ng isa sa mga exact differentials na may denominator na x squared plus y squared. Diskarte lang naman yan. Actually, pwede nyo gawin. Distribute nyo isa-isa. Kaya nga lang, matatagal lang kayo. Ibinibigay ko lang yung pinaka-the best way sa inyo. Okay, continue. Yan, di ba? Y times x squared plus y squared dx minus y dx plus x times x squared plus y squared dy plus x dy. Yan ang arrival ng ating solusyon ngayon. Ngayon, pag susunurin ko, dapat salit-salit yan. Hindi pwedeng dx, dx, then dy, dy. Dapat alternate. Dx, dy, dx, dy. Or dy, dx, dy, dx ang mga term. Ngayon, ano yung pagsusunurin ko? Ito at iyon magkasunod. Ito class at iyon pagsusunurin natin. So let's do that. Yan. So napunta dito yung 0, doon yun ha, doon nakasulat yung 0. So sulat natin. Alisin ko na lang dito, no?
Para hindi nakakalito. Alisin ko dito yung 0, doon ko ilagay yung equals 0. Yan. Okay, no? Ito, makasunod yan, yung dalawang yan. Saka to. Igugrupo natin ngayon. Grupo ko tong dalawang yan at saka yun. Yan. So, naigrupo ko na yung first two term. Ito at saka yun. So, naka-bracket. Yung pangalawa, bakit nag-negative ito? Bakit? Negative times negative is positive x dy. Negative times positive y dx is negative y dx. So, kailangan nating magpalit ng sign when grouping. And we always check the signs when we're performing grouping of terms. Lagi tayo nagte-check ng mga signs. Ngayon, y dx minus x dy yan. Eh di ba, kung papansinin ninyo ito, no, yung dalawang yan, ito, at saka yun, may common term sila. May common factor. Yan. Pwede nating i-factor out yung dalawang yan sa labas. Tama? Pwede i-factor out. Kapag na-factor out yan, may chance na maging denominator dito. Tingnan natin yung mga goal. Yan yung mga goal natin. Tingnan nyo ha. Ang y dx minus x dy, ang chance na mag-arrive tayo na exact differential is this one. The d of inverse tangent or arctangent x over y is y dx minus x dy all over x square plus y square. Okay, let's do it. Yan, na-factor out ko na ngayon ang x square plus y square dito. Kukuha ba ninyo? Nag-guess ba ninyo hanggang dyan? Sige, i-post muna ako. Nag-guess ba ninyo dyan? Nag-guess ba ninyo Yes, yung logic? sir. Okay, klaro ha? Nag-guess ninyo yung logic dyan. Okay, tingnan nyo ito. At saka yun, sapul yun. Ito, magkakaroon ng denominator lately. So, anong pang di-divide ko ngayon sa buong equation? X squared, y squared. X squared? X squared plus y. Okay, very good. Plus y square. Yan. Okay. Unti-unti. Lumilinaw na. Ayun. Itong person na yan, ito. Ayun yung sa taas. Kapalit, ito. Kaya sinulat ko yan. Ano to? Ito yun. At ang value nito, ang value nito is ito. Arctangent x over y. That's why we have arrived with this. So next move is simply we have to integrate these two. Integrate na natin ang ating equation, ang ating differential equation. Yan. So integrating d of xy minus d of arctangent x over y. Kung sagot sa left, dito sa una. What do you think? Anong sagot natin dito? Anong integral niyan? Sige nga, anong integral nito? XY. Okay, very good. Minus. Ito, anong integral niyan? Negative arctan Okay, arctan x over y. y. Okay, very good. Equals C. C. Arbitrary constant. Doon ko na lang sulat yan. Finally, yan ang ating sagot. xy minus arctangent. Baligtad. Ayusin natin, no? Ayusin natin. Sige, inaantok na yung mga kamay kagabi. Yan. Inaantok na yung mga kamay. Baligtad. X over y yan. Yan. Okay na, klaro na ha? Correct natin. X over y yan. So, typographical error siya. Kinurek naman natin. So, xy minus arctangent x over y is equal to C ang ating tamang sagot kasi ito yung formula na ating ginamit. Malinaw ba? Ito yung final answer natin. Question so far, wala ba kayong gustong italong? Hello? Hello mga anak? Malinaw ba diskusyon natin? So nakaapat na halimbawa tayo, mag-expect na kayo ng quiz under ng topic na to sa inyong LMS. Kasi next meeting, ibang topic na naman tayo. Ibang diskusyon na naman. Meron pa tayong remaining 3 weeks yata o 2 weeks. Ilang meeting pa tayo mga anak? Mga ilang meetings pa. Bago mag-December, no? Pakikwenta nga, Dave. 3 pa? 3 sessions pa? Rom. Okay, sir. Ilan? Tatlong pa po meeting.
bago mag-December 'yon, no? Okay, very good. Then first week of December is your prelim, alam ko eh. And then 14, bigayan na ng grade yun eh. Bigayan na ng grade. Then ang second sem is January 4. Before January 4, yung December na yan, enrollment na yan. So hopefully naintindihan niyo yung lesson natin, no? Malinaw ba discussion natin? Wala kayong gustong itanong? Malinaw naman. Okay. Wala naman po. Okay, very good. Wala. Okay, ang gagawin natin ngayon is picture taking. So thank you and God bless. Picture taking tayo niyan. Thank you. Siyempre, God bless kayo nga. And siyempre, praise God para ma-bless tamo.